Bihira ang mga ritual na mukhang simple lang. Kadalasan, iniisip ng mga tao na ito ay engrande. May mga kandila, paulit-ulit na mga dasal, at may mga taong nanunood. Ngunit para sa mga introvert, ang mga ritual ay tahimik, mobile at halos hindi nakikita. Isinasagawa hindi para magpakitang gilas, hindi para mag-heal sa harap ng publiko, kundi upang muling makuha ang sariling teritoryo sa isip sa mundong patuloy na nanghihimasok. Ang mga ritual na ito ay nagaganap sa labas, sa mga karaniwang lugar, sa kalsada, sa parke, sa mga linya ng transportasyon, kung saan wala ni isang may hinala na may mahalagang nangyayari. Ang unsettling sa mga gawaing ito ay hindi ang drama, kundi ang kahusayan at pagiging hindi nakikita. Walang mga palakpakan, walang social proof, walang mga saksi na magbabalidate, walang usapan, walang emosyonal na pagpapakita, walang paliwanag. Para sa iba parang walang nangyayari, ngunit para sa mga introvert ito ay malalim na paraan ng pagsusurvive, muling pag-aayos ng sarili at tahimik na pagpapalakas ng sarili. Bawat hakbang, bawat paghinto, bawat sulyap ay may kahulugan, sinadya at nakatuon sa pagpapanatili ng kalayaan ng isip. Ang mga ritual na ito ay bihirang pag-usapan, ngunit sila ay sentro sa paraan ng mga introvert sa pag-navigate sa mundo nang hindi nawawala ang sarili. Madilim, banayad at kadalasan nakakabagabag sa mga hindi nakakaintindi. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa buhay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng sapat na buhay sa sarili upang kayanin ito. Number 1. The Shadow Walk Reset. Para sa mga introvert nakakapagod ang mundo, hindi lang sa mga obvious na paraan, kundi pati na sa napakaraming maliliit na sandali. Bawat usapan, bawat tono, bawat kilos ay nagiiwan ng bakas na mga kinuhang enerhiya. Ang Shadow Walk Reset ay ritual na isinasagawa ng mag-isa, kadalasan sa pamilyar na kalsada o tahimik na parke, kung saan ang introvert ay gumagalaw ng walang destinasyon, walang obligasyon o walang plano. Para sa mga nakakita parang walang direksyon ang paglalakad nila o baka abala lang sila sa kanilang iniisip. Pero sa katotohanan, ito ay sinadyang pag-aalis ng mga bakas ng iba na patuloy na naiipon sa kanilang isip. Sa bawat hakbang, ang introvert ay nagtatanggal ng mga naiwang emosyon ng iba, tulad ng pag-aalala ng isang katrabaho, pagkainis ng isang estranghero, o lungkot ng isang kaibigan. Ang mga ito ay dumidikit ng hindi nakikita, parang alikabok sa balat, at kailangang alisin bago maging sariling pasanin. Ang paglalakad ay isang kontroladong kinetic exorcism. Ang ritmo ng paa sa daan, ang galaw ng paghinga, ang tahimik na ingay ng lungsod, lahat ay nagiging instrumento sa paglilinis ng isip. Walang musika, walang podcast, walang phone. Tanging galaw at kawalan. Isang sinadyang puwang kung saan walang panlabas ang makakapasok. Sa pagtatapos ng ritual, ang introvert ay nare-refresh. Ang emptiness na ito ay hindi kawalan ng saya o kaisipan. Ito ay muling pag-angkin sa sariling kalayaan. Isang bihirang kalinawan na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa mundo nang hindi dinadala ang pasanin ng iba. Ito ay tahimik na tagumpay. Hindi nakikita ngunit malalim ang proteksyon. Isang reset na parehong personal at hindi masusubaybayan. Number 2. The Face Erasure Glance. May kakayahan ng mga introvert na simple ngunit nakakagulat. Ang kakayahang mag-obserba ng hindi nakikita. Sa crowded na mga cafe, bus o kalsada, madalas silang tumitingin sa mga mukha, ngunit hindi tumatagal. Ang kanilang sulyap ay palipat-lipat sa paligid ng mga tao, hindi tumatagal para makabuo ng emosyonal na koneksyon. Hindi ito pag-iwas dahil sa insecurity. Ito ay strategic na paraan ng pagkontrol sa access. Ang eye contact ay isang uri ng social currency. Karamihan ng mga tao ay hindi namamalayang naghahanap ng pagkilala, pagpapatunay o dominasyon sa pamamagitan nito. Alam ng mga introvert ito. At ang face erasure glance ang kanilang tool na pumipigil sa mundo na makuha ang kanilang emotional currency. Ito ay ritual na isinasagawa ng tuloy-tuloy at tahimik.
isang sining ng pagiging hindi makuha. Nararamdaman ng mga tao ang kawalan ng pakikipag-ugnayan. Nararamdaman nilang hindi sila nakikita, ngunit walang insulto, walang pag-atras, walang labanan. Tanging pagtanggi lang na makibahagi sa ekonomiya ng atensyon. Nakakalito ang ritual na ito dahil nilalabag nito ang hindi sinasabing panuntunan ng lipunan nang hindi ito binabasag. Walang galit, walang nakikitang pagtanggi, tanging hindi nakikitang hangganan lang. Sa isang lipunan na sabik sa pansin, nagiging multo ang mga introvert. May presensya ngunit hindi maaabot. Ang kapangyarihan sa ganitong paraan ay hindi kinukuha, kundi tahimik na isinasagawa. Hindi ito malakas, ito ay precise, at ang epekto nito ay dahan-dahang dumadaloy sa isip ng bawat nakakasalamuha nila. Number 3. The Silent Surveillance Pause. Mabilis ang paggalaw ng mundo, at karamihan ay kumikilos muna bago mag-isip. Ang mga introvert ay kabaliktaran. Bigla silang humihinto sa kalagitnaan ng paglalakad, sa daan o sa kanilang iniisip. Para sa mga nakamasid, para itong distraction, pag-aalinlangan o indecision. Sa loob mas sinadya ito, isang sandali ng pagmamasid, ritual upang imapa ang enerhiya sa paligid. Sa mga paghinto na ito, binabasa ng introvert ang mga maliliit na senyales, pagbabago ng tono, galaw ng katawan, banayad na kilos ng mga tao sa paligid, pati na ang hindi nakikitang tensyon sa emosyon ng iba. Kinokolekta nila ang mga impormasyon, bumubuo ng mental na mapa na gumagabay sa bawat susunod na interaksyon, desisyon at galaw. Sa mga micro moments na ito, natutukoy nila ang mga ligtas na lugar, mga daang dapat iwasan, at mga taong hindi tugma ang enerhiya sa kanila. Hindi ito pagiging passive. Ito ay strategic na pagmamasid. Sa paghinto, nakokontrol ng mga introvert ang mga sitwasyon na karamihan ay ginagalawan ng walang pag-iisip. Iniiwasan ang labis na exposure sa ingay, galit o emotional drain. Ang silent surveillance pause ay ritual ng anticipatory defense, isang hindi nakikitang depensa na nagtitiyak na ang introvert ay makakagalaw sa mundo ng efficient, protektado at hindi nakokompromiso. Ito ay tahimik na pagmamaster ng espasyo, enerhiya at intensyon na ginagawa nila nang walang ibang nakakaalam. At number 4, the emotional fasting zone. Habang karamihan ay naghahanap ng ginhawa at init, may ilang introvert na sinasadyang pumili ng bahagyang kakulangan sa ginhawa. Pagtayo sa ulan, pag-upo sa malamig na bench, paglalakad sa matinding sikat ng araw, o paghihintay sa kawalan. Para sa iba ito ay tila labis o masokismo, ngunit ito ay ritual ng emotional recalibration. Ito ang emotional fasting zone. Sa pamamagitan ng pag-expose sa neutral physical stress, pinapadali ng mga introvert ang pagtanggal ng labis na sensasyon at bumabalik sa mga essentials. Ang katawan ang nagiging anchor, ang isip ay nagre-recalibrate, at ang ingay ng emosyon ay nababawasan kumpara sa pisikal na presensya. Itinuturo ng ritual na ito ang pagtitiis sa sariling lakas. Pinapalakas ang hangganan ng hindi pinapatay ang sensitivity. Pinapayagan silang maranasan ang kakulangan sa ginhawa ng walang panik, inis o pagdepende. At nagtatayo ng resilience laban sa mga maliliit na pagsubok ng pang-araw-araw na buhay. Ang epekto ay banayad ngunit malalim. Sa pagbabalik sa mga social space, ang introvert ay mas kalmado, hindi madaling mag-react, at mas mababa ang posibilidad na ma-absorb ang emosyonal na bagyo ng iba. Ang emotional fasting ay pagsasanay sa immune system ng isip, isang invisible at disiplinadong pagpapalakas na nagtitiyak ng katatagan sa ilalim ng pressure ng lipunan. Tulad ng lahat ng ritual ng mga introvert, walang bakas na naiiwan, walang nakakakita, ngunit ang nagsanay ay nagbago, pinalakas at nagtagumpay ng tahimik. Nakakagulat ang mga ritual na ito sa iba dahil ang mga ito ay walang bakas, walang palabas, walang drama, walang kahinaan na ma-exploit. Ang introvert ay nagiging hindi mabasa, hindi makuha at hindi masubaybayan.
Kung saan inaasahan ng lipunan ang visibility, emosyon o paliwanag, nag-aalok sila ng katahimikan, kontrol at banayad na presisyon. Ang tila paglayo ay estratehiya, ang tila lamig ay disiplina, ang tila wala lang ay isang komplikadong sistema ng proteksyon sa kanilang inner life mula sa pagkasira. Gumagalaw sila sa mundo, mukhang passive, inosente o malayo, pero sa katotohanan sila ay patuloy na nagre-recalibrate, nagde-defend at muling inaangkin ang sariling kalayaan. Kapag pinagmasdan ng malapitan, ipinapakita ng mga ritual na ito ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang pinakatahimik na tao ay kadalasan ang pinakamaingat. Hindi dahil takot sila sa buhay, ngunit dahil masyado nilang nauunawaan ito. Maaaring hindi pansinin ng mundo ang kanilang ginagawa, ngunit ito ay sinadya. Ang kanilang mga ritual ay hindi para ipakita. Ito ay para sa survival, mastery, at tahimik na pagpapanatili ng sarili para hindi basta-basta madrain.